ang mundo ay napunta sa isang kalagayan kung saan ang mga demonyo ay nagdadala ng kaguluhan sa pamamagitan ng kanilang mga kasamaan. Hanggang sa dumating si Heren, isang simpleng mahirap na menero na naging simbolo ng pag-asa ng sangkatauhan at ng mga Diyos. Natuklasan niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at nagising niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, na nagpabago sa kanya at naging isang napakalakas na demigod. Nagsimula ang kwento sa isang babaeng mandirigma na pinangalan ng Alexia, na sinusundan ang dalawang demonyo sa kagubatan. Kasama ang kanyang mga sundalo, ngunit nagawa ng mga demonyo na makatakas sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bundok, at nagtago sila sa isang malapit na nayon. Nakita natin ang isang batang pinangalan ng Heren, na tapos na sa pagmimina ng ilang mineral. Pumunta siya sa palengke upang ibenta ito, ngunit ang tindero ay nagbigay lamang sa kanya ng 2 pilak na barya. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa palengke, dahil sa isang grupo ng mandirigmang pinamumunuan ni Alexia na nagtatanong sa mga mamamayan kung may napansin silang demonyo, at pinapayuhan silang bumalik na sa kanilang mga tahanan upang magsagawa na sila ng paghahanap. Nakita ni Heren ang isang matandang lalaki na malubhang nasugatan, at dali-daling dinala niya ito sa kanyang ina para magamot, habang siya ay umalis upang kumuha ng tubig para linisin ang sugat nito. Sa kanyang paglalakad, natagpuan niya ang isang babae na nakahiga sa gitna ng kanilang lawa, at habang siya ay lumapit upang tignan, natuklasan niya na ang babae ay patay na. Bago pa niya maisip kung ano ang susunod niyang gagawin, may isang demonyo sa likod niya at sinimulan siyang atakihin. Agad na kumuha si Heren ng isang kutsilyo upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang demonyo ay masyadong malakas para matalo niya. Sa sandaling malapit na siyang patayin ng demonyo, dumating si Alexia at tinusok ang dibdib ng demonyo gamit ang kanyang sibat, ngunit hindi ito sapat upang patayin ang napakalakas na demonyo. Sa sandaling papatayin na ng demonyo si Alexia, biglang lumusab si Heren mula sa likod at sinunog ang mukha nito gamit ang isang sulo, ngunit nagawa pa rin ng demonyo na makatakas, habang si Alexia ay mabilis na hinabol ang demonyo. Pinag-utos ng hukbo ni Alexia na isara ang kanilang mga tindahan at umuwi na, at mabilis na sinimulan ni Alexia at ng kanyang mga mandirigma ang paghahanap sa buong lugar, hanggang sa mapansin niya ang isang taong nasugatan na dumaan at dali-daling pinatumba niya ito sa sahig, at natuklasan niya na ito ay isang demonyo na nagkunwaring isang tao, at inatasan ang kanyang mga tauhan na dalhin ang demonyo at ikulong, dahil sa maraming tao ang hindi naniniwala sa mga demonyo at sa mga kakaibang nilalang. Si Alexia ay nagpatawag ng isang pulong para patunayan ito, ipinakita niya ang demonyong kanilang nahuli na nakatali at nakakadena sa isang pader. Kinuha ni Alexia ang isang mainit na bakal at itinusok ito sa dibdib ng demonyo, na nagpakita ng tunay nitong anyo, kaya nagulat ang mga mamamayan. Sinabi ng demonyo sa lahat na dapat silang mag-convert, kung hindi papatayin niya silang lahat. Pero bago pa man makapagsalita ang demonyo ng higit pang mga salita, pinugutan na ito ni Alexia sa harap ng lahat, habang tumakas naman ang isang demonyo na nakakita ng pangyayari. Matapos ang kaganapan na iyon, dinala ni Heren at ng kanyang ina ang sugatang matandang lalaki sa kanilang bahay. Nabigla si Heren, dahil hindi niya maipaliwanag na totoo pala ang mga demonyo, kaya nagkwento ang matandang lalaki sa kanya ng isang kwento kung paano nabuhay ang mga halimaw. Libu-libong taon na ang nakalipas, nagkaroon ng matinding labanan ang mga Titans at mga Diyos, pero nang magtagumpay ang mga Diyos na mapatay ang huling Titan, iniwan nito ang isang napakalakas na sumpa sa mga Diyos at nagdulot ng pagdilim ng dagat, na nagbunga ng mga malalaking nilalang na may isang layunin, ang sirain ang kaharian ng mga Diyos, kaya nagsimula ang walang humpay na labanan ng mga Diyos at mga higanti, pero wala pa rin sa kanila ang nanalo sa isa't isa, hanggang sa nakipagkasundo si Zeus sa ilang mga higanti, at nagawa nitong tapusin ang digmaan sa pamamagitan ng pagtatrader ng mga higanti sa kapwa nila. Nagawa ni Hermes na kunin ang mga kaluluwa ng mga higanti at ito ay ikinulong sa ilalim ng dagat, ng panghabang buhay. Ngunit may masamang nangyari, isang tao ang nakakita kung saan nakalagay ang katawan ng higanti, at sa paglipas ng panahon, marami pang ibang tao ang nakakita nito. Nagsimula silang kumain ng laman ng mga higanti, na naging dahilan ng kanilang pagiging demonyo. Nagtataka si Heren kung bakit hindi tumutulong ang mga Diyos sa kanila sa mga oras na ito, pero sinabi ng matandang lalaki na ang mga tao ay magiging mahina at walang silbi kung palaging tumutulong ang mga Diyos. Kinabukasan,
Kinita ni Alexia si Heren dahil natuwa si Alexia sa tapang na ipinakita niya sa pakikipaglaban sa mga demonyo noong nakaraang gabi. Nag-alok si Alexia kay Heren na sumali sa kanyang mga mandirigma dahil plano niyang labanan ang mga demonyo. Ngunit tumanggi si Heren, dahil ayaw niyang lumaban para sa mga mamamayan na naging malupit sa kanya at sa kanyang ina. Bumalik si Heren sa kanilang tahanan at sinubukang kunin ang lahat ng kanilang mga gamit, upang umalis na sila sa nayon na ito, pero hindi pumayag ang kanyang ina, dahil naniniwala siya na hindi ito ang pinakaligtas na paraan para sa kanila. Nakita niya ang pag-aalinlangan ni Heren, kaya nagpa siyang sabihin sa kanya ang totoo, kung sino ba talaga ang ama niya, at bago pa man niya maipagpatuloy ang pagsasalita, dumating ang ilang mga mamamayan sa kanilang bahay na may dalang mainit na metal, dahil gusto nilang subukan ang ina ni Heren, dahil naniniwala silang isa siya sa mga demonyo, dahil simula nang dumating siya sa nayon na ito, hindi na nawala ang makapal na ulap sa langit. Hindi ito matanggap ni Heren, at kaya nilabanan niya ang 6 na lalaki hanggang sa kamatayan, ngunit ayaw ng kanyang ina na masaktan pa ang kanyang anak sa mga tao na ito, idinikit ng ina ni Heren ang mainit na metal sa kanyang kamay, upang patunayan na hindi siya isang demonyo, at upang matigil na ang away, si Heren ay napuno ng panghihinayang kung bakit hindi siya sumama kay Alexia sa pagpatay sa mga demonyo. Sinabi ng matandang lalaki sa kanya na nararamdaman niya ang malaking digmaan na darating, at pinayuhan niya si Heren na pumunta sa tuktok ng bundok, kung saan makakahanap siya ng napakalakas na mineral na magagamit niya upang gumawa ng isang indestructible na espada na tutulong sa kanya na ipagtanggol ang sarili mula sa mga demonyo. Kaya si Heren ay agad na umakyat sa bundok upang hanapin ang mineral. Nakita natin ang isang Diyos na kilala bilang Ares, na lumitaw sa harap ng matandang lalaki at tinatawag siyang hari ng mga Diyos. Bigla namang nagbago ang anyo ng matandang lalaki at ipinakita niya na siya ay si Zeus. Ayaw ni Zeus na makialam ang mga Diyos sa mga sitwasyon ng mga tao, kaya hinahanda niya si Heren upang makipagdigma laban sa mga demonyo. Makalipas ang ilang araw, dumating si Heren na may dalang mineral na natagpuan niya sa tuktok ng bundok, at ibinigay ito sa matandang lalaki upang magawa niya ang malakas na espada para sa kanya. Sa gabi, pumunta si Heren sa kanyang ina upang malaman ang kahulugan ng isang napakakakaibang panaginip na kanyang naranasan, kung saan siya itinalaga bilang isang reyna. Sinabi ng kanyang ina na tama ang lahat ng mga panaginip niya, noon pa man, dahil siya ay napilitang ikasal sa hari ng Corinth na kilala bilang Periander. Ngunit noong mga panahong iyon, nakita din siya ni Zeus na na-inlove sa kanya, at palaging nagpapanggap bilang hari upang tikman siya sa gabi. Ngunit isang araw, ipinahayag ni Zeus ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa kanya. Ngunit nang malaman ito ni Hera, ang asawa ni Zeus, siya ay nagalit at nagutos sa ilang mga espiritu na tulungan siya na ipaalam kay Haring Periander ang totoo sa kanyang panaginip, na nagsasabi na ang kanyang asawa ay malapit ng manganak ng kambal, at ang isa sa kanila ay hindi niya tunay na anak, at ayun nga si Heren. Nang isilang si Heren, sinubukan ng hari na patayin siya dahil hindi niya ito tunay na anak, ngunit dumating ang kanyang ina at pinatay ang hari upang iligtas ang kanyang anak, si Heren, at agad rin na dumating si Zeus para iligtas sila sa mga kawal at dinala sila sa nayon na ito, at binalutan ng ulap ang buong nayon para hindi sila makita ng kanyang asawa na si Hera. Matapos ito marinig ni Heren, siya ay sobrang nagalit dahil hindi tumutulong si Zeus sa panahong pinakakailangan nila ito, kaya sinabi ng kanyang ina na ang matandang lalaki na madalas na nananatili sa kanila ay walang iba kundi ang kanyang ama, si Zeus. Samantala, nakita natin si Alexa at ang kanyang mga sundalo, na matapang na lumalaban sa mga demonyo, ngunit marami sa kanila ang namatay sa laban. Sa kabilang banda, bigla na lamang lumitaw si Zeus sa harap ni Heren at ipinakita ang tunay niyang pagkakakilanlan, at layunin na humingi ng tawad sa hindi pagtulong kay Heren at sa kanilang ina sa mga oras ng kagipitan, ngunit galit na sinabihan ni Heren si Zeus na umalis na, at ayaw niya nang magkaroon pa ng kahit anong connection sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Alexia at binalaan si Heren na tumakas, dahil sinusundan siya ng isang halimaw na 3 ang ulo na pinangalan ng Cerberus. Makikita natin ang dalawang Diyos na pinangalan ng si Apollo at si Ares, na nagbabalak makipaglaban sa isa't isa sa Colosseum. Bigla namang kinuha ni Zeus si Ares at kinwestiyon kung bakit niya sinabi kay Heren ang tungkol sa kanya. Dumating si Hera at sinabi kay Zeus na alam na niya na ang lihim nito noon pa man, ngunit nagtanong ito kung may nararamdaman pa ba si Zeus para sa kanya. Sinabi ni Zeus na oo,
ngunit aminado rin siyang minamahal rin niya si Elektra. Ang katotohanang ito ay kinagalit ni Hera, at sobrang nagselos, at ipinangako niyang papatayin niya si Elektra at ang anak nilang si Heren. Ngunit binalaan ni Zeus si Hera, na wag itong gagawin, at mabilis na inalis ni Zeus ang mga ulap, upang patuloy na mabantayan si Heren at ang kanyang ina, na si Elektra. Samantala, nakita natin sina Heren at si Alexia na nakikipaglaban sa tatlong ulo na halimaw. Matagumpay nilang napatay ang isang ulo nito, ngunit bigla silang napaligiran ng mga demonyo. Gusto ni Alexia na tumakas sa Polos, kaya agad na tumakbo si Alexia, habang si Heren naman ay pumunta sa palengke upang hanapin ang kanyang ina, na si Elektra. Sa kanyang paghahanap, pinatay ni Heren ang ilang mga demonyo, na nagbigay pansin sa hari ng mga demonyo na nagsimulang atakihin siya gamit ang kanyang mahiwagang sibat. Nakita ni Zeus ang lahat ng ito mula sa itaas at binulong kay Heren ang mga gagawin upang maiwasan ang paparating na mga atake ng demonyo. Nakagawa si Heren ng isang napakalakas na pagsabog, na nagbigay daan sa kanya na makatakas at naging dahilan upang hindi siya makita ng demonyong hari. Tumakbo si Heren pabalik sa Polos at patuloy na hinahanap ang kanyang ina, samantalang ang ibang mga mamamayan ay nagtatangkang tumakas mula sa pag-atake ng mga demonyo. Ngunit hinarangan sila ng demonyong hari na kilala bilang Seraphim at tinanong sila kung nasan ang kinaroroonan ni Alexia. Pinatay niya ang isang lalaki na nagbigay ng clue kung saan maaaring matagpuan si Alexia. Ito ay nagbibigay sa atin ng impresyon kung gaano kawalang awa ang demonyong hari. Habang hinahanap ng mga demonyo si Alexia, nagdesisyon si Zeus na lihim na makialam sa pamamagitan ng pagtago ng lahat ng mga bakas ni Alexia. Nang mapansin ito ni Hera, nagdesisyon siya na gamitin ang pagkakataon na ito upang patayin si Heren at ang kanyang ina, na si Elektra, sa pamamagitan ng pag-utos kay Seraphim at sa mga demonyo sa lokasyon nito. Nagawa rin niya na paamuhin ang ibang mga Diyos laban kay Zeus, upang hindi siya makialam sa mangyayari kay Elektra at kay Heren. Kumampi rin sa kanya ang kapatid ni Zeus na si Poseidon, dahil ayaw niya ng anumang pwedeng pag-awayan nila. Samantala, hinuli ni Seraphim si Elektra at tinanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Alexia. Umaasa si Elektra na tutulungan siya ni Zeus, ngunit hindi ito dumating para tulungan siya. Nakita ito ni Heren at tumakbo upang tulungan ang kanyang ina, ngunit madali lang siyang tinatalo ni Seraphim, kahit paulit-ulit niya pang subukang labanan ang demonyo, patuloy siyang natatalo. Napanood ni Zeus ang lahat, habang pinatay ni Seraphim si Elektra ng walang awa, habang si Heren ay umiiyak sa sakit at kinuha siya bilang bilanggo. Samantala, nakita natin si Alexia na patuloy na tumatakas mula sa mga demonyo sa pamamagitan ng kagubatan, at nag-iingat sa mga panganib na maaaring dumating sa kanya. Nakakita siya ng maraming taong pinatay ng mga demonyo, at nakita rin niya si Zeus na nagpapanggap bilang isang matandang lalaki, na yinayakap ang katawan ng kanyang minamahal na si Elektra. Sinabi ni Zeus kay Alexia na si Heren ay hinuli ng mga demonyo. Ang espiritu ni Elektra ay dinala sa underworld, at ipinakita sa kanya ni Hermes ang pintuan, na naghihiwalay sa mga patay at mga buhay, at sinabihan rin niya ang mga espiritu na alagaan si Elektra. Ngunit bago siya pumunta sa langit, humiling siya kay Hermes na payagan siyang makita ang kanyang anak na si Heren sa huling pagkakataon. Nagawa ni Elektra na magpakita sa panaginip ni Heren, na nagsasabi sa kanya na may kaligayahan pagkatapos ng kamatayan, at pinapayuhan siya na maging matatag sa mga pagsubok na darating. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan ni Hera si Seraphim, na pilit siyang pinapaluhod. Ipinakita ni Hera sa kanya ang isang pangitain kung paano pinatay ang kanyang ama noong siya ay sanggol pa lamang, na nagresulta sa pagmana ng trono ng kanyang tiyuhin na si Periander, na nagsikap na patayin siya sa pamamagitan ng paghulog sa kanya mula sa mataas na gusali, ngunit sinagip siya ng isang alilang babae sa palasyo na nangako na protektahan siya. Sila ay tumakas sa kagubatan, kung saan inalagaan siya ng alilang babae kasama ang dalawang oso. Ngunit natuklasan ni Periander ang kanilang kinaroroonan, at pinatay ang isang alilang nag-alaga sa kanya. Ngunit nagawa ni Seraphim na tumakas patungo sa dagat, kung saan nakatago ang bangkay ng mga higanti, at pagkatapos niyang kumain ng laman ng mga higanti, nagbago si Seraphim at naging isang demonyo, na nagsimula ng panibagong panahon ng digmaan. Bumalik tayo sa kasalukuyan, sinisikap ni Hera na paniwalain si Seraphim na kasalanan ni Zeus ang lahat, at inakusahan niya si Zeus na naging dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina,
pinayuhan niya si Seraphim na mag-focus lamang at piliting mapatay si Zeus. Si Heren ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng mga demonyo at dadalhin sa gallery para ibenta. Nakita natin na buhay pa rin si Alexia, na kinita muli ang kanyang dating kaibigan na pinangalan ng Chiron, na leader ng nayong iyon. Binisita siya ni Alexa dahil gusto niyang magkaroon ng kaalaman tungkol sa isang espesyal na mapa na matagal na niya na tinatago. Sinabi ni Chiron sa kanya na ito ay isang mapa ng mga bituin na nagtuturo sa lokasyon kung saan nakalibing ang mga higanti. Bigla namang dumating si Seraphim at nagbabanta na papatayin silang lahat, ngunit nagpasya si Chiron na isuko si Alexia ng sapilitan, kapalit ng kaligtasan ng kanyang mga tao. Sa mga sumunod na sandali, itinuro ni Hera kay Seraphim ang lokasyon ng malakas na espada na ginawa ni Zeus para kay Heren, na napakalakas na kayang hatiin sa dalawa ang kahit anong bagay, at iniutos sa kanya na gamitin ang espada upang patayin si Heren. Nakita natin si Heren na nahuli at dinala sa isang barkong pang-alipin, ngunit nagawa niyang umisip ng plano kasama ang iba pang mga bihag, at mabilis na pinatay ang mga pinuno ng mga alipin at kinuha ang kontrol sa barko. Iniulat ni Hermes kay Zeus na nakita niya si Hera nakasabwat ng demonyong si Seraphim, dahil dito sobrang nagalit si Zeus. Sa kabilang banda, dumating si Seraphim sa barkong pang-alipin at sinubukang patayin si Heren, ngunit nagpasya na si Zeus na tumulong, at ginamit ang kanyang kapangyarihang kidlat upang pigilan si Seraphim, na nagresulta sa pagsabog ng barko. Sobrang galit si Hera kay Seraphim dahil sa pag-atake niya nang hindi nag-iisip, ngunit hindi ito nagpabago sa kanyang mga plano. Iniutos niya kay Seraphim na hanapin ang isang napakalakas na artifact na pinangalan ng Cauldron of Darkness, na magagamit upang patayin si Zeus. Sinabi ni Zeus kay Alexia na dalhin ang iba pang mga bihag sa Militino, upang humingi ng tawad sa kanilang mga nagdaang kasalanan. Sinabi ni Zeus ang lihim na lagusan, na sila ay maglalakbay sa ilalim ng isang nakatagong lugar sa dagat, upang sunugin ang mga labi ng mga higanti, na magtatapos sa panahon ng mga demonyo ng tuluyan. Nais ni Hera na maghiganti sa pagkamatay ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagpatay kay Seraphim, ngunit sinabi ni Zeus sa kanya na mayroon siyang ibang plano. Tinawag ni Zeus ang isang malaking ibon upang dalhin si Heren sa Olympus, kung saan naninirahan ang mga Diyos. Ngayon ay kasama na si Heren sa mga Diyos, at ang iba ay hindi nasiyahan na dinala siya ni Zeus sa kanilang lugar. Ngunit may ilan sa kanila ang bumabati sa kanya, habang may ilan naman ang nagbibigay sa kanya ng mga insulto, tulad ng pagtawag sa kanya ni Hera ng bastardo. Galit na galit si Hera, ngunit talagang nais ni Zeus na tapusin na ang kanilang alitang mag-asawa. Humihingi siya ng tawad kay Hera at itinutuon ang sisi sa kanyang sarili, ngunit sinabi ni Hera na papatawarin lamang niya si Zeus kung papatayin niya si Heren. Ngunit hindi pumayag si Zeus sa kondisyong ito, na nagpalala pa ng away sa pagitan ng mag-asawa. Upang ihanda si Heren sa mga gagawin ni Hera, sinimulan ni Zeus ang isang napakahigpit na pagsasanay sa Colosseum, kung saan kailangan niyang talunin ang isang robot na sundalo nang hindi umaasa sa kanyang galit. Ngunit paulit-ulit siyang natatalo ng robot, dahil hindi niya kayang iwan ang kanyang galit. Lumalabas na ang galit ni Heren ay dahil sa pinahintulutan ni Zeus na mamatay ang kanyang ina nang hindi gumagawa ng anumang hakbang. Sinabi ni Zeus na ito ay dahil sa kanyang kahinaan sa mga pagkakataon na iyon, nang sabihin ni Heren ang usapin tungkol sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang ina kay Seraphim, biglang nagpasya si Zeus na ibunyag sa kanya na si Seraphim ay kanyang pinsan. Matapos ang isang mahabang araw, nagawa ni Heren na talikuran ang kanyang galit, na nagresulta sa kanyang tagumpay na talunin ang robot. Sa mga sumunod na pangyayari, dumating si Hermes upang sabihin kay Heren na gusto siyang makita ng mga matatanda. Nang pumunta si Heren upang makita sila, nagpayo ang mga Diyos sa kanya na mag-ingat dahil sa magkakaroon siya ng vision sa mga susunod na mangyayari. Agad niyang nakita ang isang pangitain ni Alexia at ng iba pang mga bihag na mapupunta sa isang malubhang panganib. Gusto ni Heren na pumunta upang iligtas ang kanyang mga kaibigan, ngunit pinilit siya ni Zeus na huwag gawin ito dahil hindi pa siya sapat na malakas. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Zeus kay Seraphim at sinabi sa kanya na si Hera ay nagtatangkang linlangin siya, at ipinakita sa kanya ang isang flashback ng kanyang nakaraan kung saan siya ay palaging inililigtas ni Zeus kapag siya ay nasa panganib. Kaya hindi siya dapat malinlang ni Hera, dahil wala siyang kinalaman sa nangyari sa kanyang buhay. Ibinigay rin ni Zeus sa kanya ang isang barya, at sa tulong ng barya,
nagawa ni Seraphim na matagpuan ang kanyang tiyuhin na nagtatangkang patayin siya noong siya ay sanggol pa lamang, at nagawa niya ngayon na makaganti. Sa kabilang banda, kasama ni Alexia at ng mga bihag si Kairan, na tumulong sa kanila na matagpuan ang lugar kung saan matatagpuan ang mga labi ng mga higanti, at sunugin ang mga ito upang tuluyan ng matapos ang panahon ng mga demonyo. Payo ni Kairan sa kanila na maging maingat at magpatuloy lamang ng hindi nagdadalawang isip, dahil kung hindi, silang lahat ay mamamatay. Ngunit sinabi ni Alexia sa kanya na bumalik na lamang siya sa kanyang nayon, dahil ayaw nilang ipahamak ang kanyang buhay. Habang tahimik na naglalakad ang grupo patungo sa mga pintuan, maraming mga kaluluwa at mga ilusyon ang nagsimulang mangakit sa kanilang mga isipan, at ang ilan sa kanila ay hindi nakatagal, at sila ay agad na namatay. Samantala, dumating si Heren upang tulungan sila, at itinanong niya kay Alexia kung mayroon ba siyang mapa, at naglakad sina Alexia, Heren, at ang iba pa ng napakalayo. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, hindi nila natagpuan ang mga labi ng mga higanti na kanilang hinahanap. Biglang dumating si Seraphim kasama ang kanyang mga hukbo ng demonyo, at natuklasan natin na siya ang kumuha ng mga labi ng mga higanti. Sinubukan niyang kumbansihin si Heren na sumama sa kanyang masasamang plano upang wasakin ang kaharian ng mga Diyos, dahil sa kanila nagmumula ang lahat ng kaguluhan. Ngunit tinanggihan ni Heren ang alok, dahil ayaw niyang saktan ang kanyang ama, biglang nagsimula ang isang labanan sa pagitan nilang lahat. Nakatakas ang grupo mula sa hukbo ng mga demonyo, at nakita natin silang nakaupo sa isang malaking ibon na nagdadala sa kanila palayo. Ayon sa mga utos ni Hera, pumunta si Seraphim sa lugar kung saan nakatago ang artifact na pinangalan ng Cauldron, at nagawa niyang kunin ito, ngunit sinimulan siyang atakihin ng Guardian ng Cauldron. Ngunit sa tulong ng malakas na espada na ginawa ni Zeus, nagawa niyang sugatan ang Guardian at makatakas ng walang pinsala. Nang kunin ni Hera ang Cauldron mula sa kanya, ginamit niya ang kapangyarihan niya upang buhayin ang mga higanti mula sa kamatayan. Makalipas ang ilang sandali, sumulpat si Hermes sa harap ni Zeus upang ibigay sa kanya ang ilang impormasyon. Ngunit bago pa man maunawaan ni Zeus ang mangyayari, sinaksak ni Hermes si Zeus sa leeg, at pinakita na hindi pala si Hermes ang tao na iyon, kundi si Hera na nagpalit anyo bilang si Hermes. Habang ang mga higanti ay patungo sa Olympus, nakipagkasundo si Hera sa kanila na ibibigay sa kanila ang kapangyarihan sa karagatan, kung magagawa nilang patayin si Zeus. Samantala, si Poseidon na kapatid ni Zeus, na nakakita ng lahat ng mga ito, ay agad na bumalik sa Olympus. Ginagamot ni Zeus ang kanyang mga sugat gamit ang kanyang kapangyarihang kidlat, habang sumali si Poseidon sa laban, at handang ipaglaban ang karagatan sa mga halimaw na ito. Payo ni Poseidon kay Zeus na ang tanging paraan upang madali nilang matapos ang digmaan na ito, ay kung mababawi nila ang Cauldron mula kay Hera, na ginagamit niya upang kontrolin ang mga higanti. Kaya nagpa siya si Zeus na labanan si Hera, at magagamit nila ito bilang isang distraction upang kunin ang Cauldron mula sa kanya. Voluntaryong nag-volunteer si Heren na hanapin ang Cauldron, dahil hindi inaasahan ni Hera na siya ang magtatangkang kunin ito. Sa sandaling dumating ang mga higanti, nagsimula ulit ang isa pang malaking digmaan, ang labanan sa pagitan ng mga higanti at mga Diyos. Sumakay si Heren sa kanyang malaking ibon, sa sandaling makita niya kung saan nakatago ang Cauldron. Na nakatago sa mga ulap, na napalibutan ng mga grupo ng mga ibong itim. Nang matalo ni Zeus si Hera sa isang labanan, nabigyan niya si Heren ng oras na kunin ang Cauldron. Biglang trinidor si Hera ng mga higanti na binuhay niya, at nang siya ay malapit ng patayin ng mga higanti, natuklasan natin na mahal pa rin ni Zeus si Hera kahit napakaraming kasamaan ang ginawa niya. Binuwis ni Zeus ang kanyang sariling buhay upang mailigtas ang buhay ni Hera. Kinuha ni Seraphim ang Cauldron mula kay Heren, habang tumakas naman si Hera. Nagkaroon ng isang labanan sa pagitan ni Heren at ni Seraphim, at matapos siyang ma-headlock ng demonyo, wala siyang ibang pagpipilian kundi saksakin ang kanyang sarili gamit ang isang sibat, na tumusok din kay Seraphim, nang biglang hindi sinasadyang napalabas ni Heren ang kidlat ni Zeus, at sa isang pagkakataon, agad na pinatay niya si Seraphim. Muling nagkaroon ng kapangyarihan si Heren sa Cauldron, at kinulong niya ang lahat ng mga kaluluwa ng mga higanti sa loob nito, na nagdala ng kapayapaan sa mundo, at ang lahat ng mga Diyos ay binati at tinanggap siya, at naging isang Diyos na rin.